Mga ginang, magkaroon tayo ng isang tapat na usapan. Kung kayo po ay higit sa 60, mayroon na kayong natatanging karunungan na naipon sa paglipas ng panahon. Alam ninyo na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay kadalasang hindi ang mga pinakakomplikado. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata para pangalagaan ang inyong kalusugan ay marahil na sa loob lang ng inyong kabinet sa kusina ngayon din? Ang tinutukoy ko ay isang kutsara ng isang bagay na libong beses nyo nang nakita, puro at extra virgin olive oil. Hindi ito isang magarbong gamot o isang bagong suplemento. Ito ay isang lunas na subok na ng panahon. At kapag ininom sa umaga, nang walang laman ng tiyan, maaari itong maging isang malaking pagbabago para sa inyong puso, isipan, panunaw, at maging sa inyong mga buto. Maraming kababaihan na sumubok nito ang nag-ulat ng mga kahangahangang pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Hindi po ito basta kwentuhan lang. Ito ay suportado ng matibay na agham at ito ay isang sikreto na karapatan ninyong malaman bago pa lumipas ang isa pang araw. Ako po si Dr. Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at pangangalaga sa mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakatrabaho ko ang libu-libong kababaihan sa buong Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, na tinutulungan silang maibalik ang kanilang lakas, sigla at linaw ng pag-iisip, kadalasan ng hindi nagdaragdag ng mga reseta. Sa lahat ng taon ng aking klinikal na karanasan, nakita ko ng paulit-ulit na mas epektibo ang mga simple at natural na gawi kaysa sa mga komplikadong paggamot. Ito ang isa sa pinakamabisa na aking natuklasan. Alam ko po kung ano ang maaring iniisip ninyo. Dr. Sor de la Paz, paano naman magkakaroon ng ganoon kalaking pagbabago ang isang ordinaryong bagay tulad ng olive oil? Iyan mismo ang gusto kong ipakita sa inyo. Dahil ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag uminom kayo ng olive oil nang walang laman ng tiyan ay sadyang pambihira. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin ko ang siyam na tiyak at suportado ng siyensyang benepisyo na magsisimulang maranasan ninyo sa sandaling gawin ninyo ang maliit na pagbabagong ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. At pakiusap, samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang huling benepisyo ay isang bagay na hindi madalas talakayin ng mga doktor, ngunit maaring ito na ang pinakamahalaga sa lahat para sa isang buo at masiglang buhay. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pag-aalaga ng inyong kalusugan, pagkatapos ng edad 60, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga simple at epektibong payo na ibinabahagi ko linggo-linggo. At kung ang mensaheng ito ay mahalaga para sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa comments. Kung hindi naman i-type ang 0, ang inyong feedback ang tumutulong sa akin na mas mapagsilbihan kayo ng mas mahusay. Sige, simulan na natin sa pinakaunang pagbabago na maaaring maranasan ng inyong katawan. Para sa mga kababaihang higit sa 60 ito ay maaaring magpabago ng buhay. Nagsisimula ang lahat sa inyong puso. Ang inyong puso ay lalakas at magiging mas protektado sa sandaling lumunok kayo ng isang kutsarang extra virgin olive oil nang walang laman ang tiyan. May isang makapangyarihang bagay na nagsisimulang mangyari sa kaibuturan ng inyong katawan simula sa inyong puso. Para sa mga kababaihan sa ating edad, ang kalusugan ng puso ay hindi lang isang alalahanin. Ito ang numero 1 salik na tumutukoy kung gaano kahaba at kaganda ang ating magiging buhay. Ngunit marami sa atin ang binabaliwala ang mga simple at natural na paraan na maaaring magdulot ng malaking kaibahan. Ang olive oil, lalo na kapag ininom sa umaga, ay nagsisimulang bawasan ng tahimik na pamamaga inflammation sa inyong mga ugat, ang mismong pamamaga na maaaring humantong sa pagbabara ng mga daluyan ng dugo, alta presyon, at sa huli, atake sa puso
o stroke. Pero hindi ito diyan nagtatapos. Ang mga masusustansyang sangkap sa extra virgin olive oil ay tumutulong na protektahan ang inyong LDL cholesterol, ang bad na klase, mula sa pag-oxidize na isa sa mga pinakaunang hakbang sa pagbuo ng plaque. Nangangahulugan ito na nananatiling mas malinis ang inyong mga ugat, mas malayang dumadaloy ang inyong dugo at hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng inyong puso para gawin ang tungkulin nito. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang palagiang pag-inom ng olive oil ay maaaring magpababa ng systolic at diastolic na presyo ng dugo, mapabuti ang endothelial function, ang kalusugan ng lining ng inyong mga daluyan ng dugo, at bawasan ang panganib ng sakit sa puso at ugat cardiovascular disease ng hanggang 30%. Hindi ito mga maliit na pagbabago. Ito ay mga pagbabago na literal na makapagdaragdag ng mga taon sa inyong buhay. Para sa mga nakatatandang kababaihan na maaaring umiinom na ng mga gamot, ang kagandahan ng olive oil ay sinusuportahan nito ang inyong katawan sa natural na paraan ng walang karagdagang side effects. Pinapalakas nito ang inyong sistema mula sa loob at sa paglipas ng panahon. Ang maliit na gawi sa umaga ay nagiging isang panangga na tahimik na pinoprotektahan ang inyong puso mula sa araw-araw na pagkasira, dala ng edad at stress. Marahil ang pinakanakakatabang puso na feedback na natatanggap ko mula sa aking mga pasyente ay kung ano ang kanilang nararamdaman. Sinasabi nilang mas malakas sila, mas kaunti ang mga pagkakataon ng palpitations at nakakasama na ulit sila sa mahabang paglalakad kasama ang kanilang mga kaibigan. Isa sa mga pasyente ko, isang 68 na taong gulang na ginang na nagngangalang Corazon, ang nagsabi sa akin, "Doktora, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kapanatagan sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ko'y grounded ako ulit." Iyan ang kapangyarihan ng pag-aalaga sa inyong katawan sa paraang naayon dito at hindi laban dito. Ngayon, isipin ninyo kung ang isang kutsara lang tuwing umaga ay kayang gawin ang lahat ng ito para sa inyong puso. Ano pa kaya ang magagawa nito para sa iba pang bahagi ng inyong katawan? Ang pangalawang benepisyo ay maaaring makagulat sa inyo. Ito ay may kinalaman sa isang bagay na nararamdaman ninyo araw-araw, napapansin man ninyo o hindi. At maaaring ito ang ugat ng maraming problema na kinakaharap ng mga kababaihan habang tumatanda. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga, ito mag-type ng numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin. Malaki po ang kahulugan ng inyong feedback. Ngayon, ituloy na natin. 2. Magsisimulang mawala ang pamamaga. Bagamat maaaring hindi ninyo ito nakikita o nararamdaman, sa simula ang pamamaga o inflamasyon ay isa sa mga pinakapanganib na prosesong tahimik na nangyayari sa katawan habang tayo ay tumatanda. Ito ang nakatagong apoy sa ilalim ng napakaraming malalang problema sa kalusugan na kinakaharap ng mga kababaihan pagkatapos ng edad 6 na sakit sa kasukasuan, pagkapagod, pagbigat ng timbang, sakit sa puso, diabetes, at maging paghina ng pag-iisip. Pero heto ang magandang balita, ang parehong kutsara ng olive oil sa umaga na nagpapalakas sa inyong puso ay isa rin sa pinakamakapangyarihang natural na anti-inflammatory na mahahanap ninyo. Sa loob ng extra virgin olive oil ay may isang natatanging sangkap na tinatawag na oleocanthal. Natuklasan ng mga mananaliksik na ito ay gumagana sa katawan tulad ng ibuprofen, ngunit ito ay ganap na natural at hindi nagdudulot ng mga panganib na nauugnay sa pangmatagalang paggamit ng mga over-the-counter na pain reliever. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng mga inflammatory enzyme na nagdudulot ng sakit, paninigas, pamamaga at pangmatagalang pinsala sa tissue. Sa madaling salita, tumutulong itong palamigin ang apoy na maaaring nagliliyab sa inyong mga kasukasuan, mga daluyan ng dugo, mga kalamnan, at maging sa inyong utak. Marami sa aking mga pasyente ang nagulat sa kung gaano kabilis nilang napansin ang mga bahagyang pagbabago. Medyo hindi na naninigas ang katawan sa pagbangon, mga tuhod,
na hindi na gaanong sumasakit habang naghahardin mga kamay na mas madaling igalaw. Maging ang mga kababaihang may matagal ng arthritis ay nag-ulat ng mga pagbuti pagkatapos lamang ng ilang linggo. Bagamat ang olive oil ay hindi isang himalang lunas, ito ay isang araw-araw na gawain ng pagpapagaling na sumusuporta sa natural na kakayahan ng inyong katawan na ibalik ang balanse. At habang unti-unting nawawala ang pamamaga, nagsisimula ninyong bawiin ang kalayaan na maaaring ninakaw sa inyo ng sakit. Mas marami kayong nagagawa, mas mahimbing ang inyong pahinga, mas madalas kayong ngumingiti, at higit sa lahat, nagsisimula kayong maramdaman na mas kontrolado ninyo muli ang inyong kalusugan. 3. Ang inyong panunaw ay magkakaroon ng natural na ayos. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang panunaw ay nagiging isang araw-araw na problema. Ang pagkulo ng tiyan kabag hirap sa pagdumi at ang hindi komportabling pakiramdam ng kabusugan pagkatapos kumain ay madalas na binabaliwala bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ito ay mga senyales na ang inyong digestive system ay nagtatrabaho ng mas mabigat kaysa sa nararapat. Ang pag-inom ng isang kutsarang olive oil nang walang laman ng tiyan ay maaring dahan-dahang i-reset ang sistemang yon. Sa sandaling dumampi ang olive oil, sa inyong tiyan nagsisimula itong bumuo ng isang proteksyon na patong. Ito ay hindi lamang nakakaginhawa, kundi naghahanda rin sa inyong bituka para sa buong araw. Hinihikayat nito ang produksyon ng apido bile mula sa atay na mahalaga para sa pagtunaw ng taba at pagsipsip ng mga pangunahing sustansya. Tumutulong din itong i-relax ang mga kalamnan ng inyong digestive tract na nagtataguyod ng mas maayos at regular na pagdumi at binabawasan ang hirap na kaakibat ng constipation. Marami sa aking mga pasyente ang nag-ulat na sa loob ng isang linggo, mas kaunti na ang kanilang problema. Sa panunaw gumaan ang kanilang pakiramdam pagkatapos kumain at sa wakas ay nakahanap ng ginhawa mula sa maraming taon ng irregularidad. Ang isang malusog na sistema ng panunaw ay hindi lamang nagpoproseso ng pagkain, ito ay sumisipsip ng buhay. Ang inyong mga sustansya, ang inyong lakas, at ang lakas ng inyong immune system ay lahat nagsisimula sa bituka. Kapag sinuportahan ninyo ito sa natural na paraan, mabubuksan ninyo ang isang antas ng kalusugan na hindi naramdaman ng karamihan sa mga kababaihan sa loob ng maraming taon. Ngunit habang ang mas mabuting panunaw ay maaring gawing mas kaaya-aya ang inyong mga araw, ang susunod na benepisyo ay mas makapangyarihan pa. Paano kung ang parehong kutsarang ito araw-araw ay hindi lamang maprotektahan ang inyong katawan, kundi patalasin din ang inyong isipan? Manatili kayo sa akin dahil ang matututunan ninyo ay maaring magbago sa paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa kalusugan ng utak magpakailanman. Kung nanonood pa rin kayo at mahalaga sa inyo ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng 1 sa comments para malaman kong nakikinig kayo. Ngayon, ipagpatuloy natin sa ika-4 na punto. 4. Ang inyong utak ay magiging mas matalas. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga pinakakaraniwang takot ay hindi pisikal. Ito ay mental. Ang takot na makalimot ng mga pangalan, mawala sa kalagitnaan ng iniisip o mawala ang mga gamit. Ito ang tahimik na pag-aalala na baka hindi manatiling matalas ang ating isipan tulad ng ating nais. Ipinapakita ngayon ng agham na maaari tayong lumaban at isa sa ating pinakamahusay na kakampi ay ang extra virgin olive oil. Kapag uminom kayo ng olive oil nang walang laman ng tiyan, binibigyan ninyo ang inyong utak ng makapangyarihang mga sangkap tulad ng polyphenols at malusog na monounsaturated fats na nagpoprotekta at nagpapalusog sa mga brain cell. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong na bawasan ng oxidative stress at pamamaga sa utak na parehong pangunahing sanhi ng paghina ng pag-iisip. Mas kahanga-hanga pa ang epekto ng olive oil sa tinatawag na beta-amyloid plaques. Ito ay mga malagkit na namumuo sa pagitan ng mga brain cell at mahigpit na nauugnay
sa Alzheimer's disease. Iminumungkahi ng mga kamakailang pag-aaral na tinutulungan ng olive oil ang utak na mas epektibong linisin ang mga plaque na ito na sumusuporta sa isang natural na proseso ng detox na nagpapanatiling mas malinis at mas matalas ang inyong mga neural pathway. Mayroon akong mga pasyenteng nasa kanilang 70s at 80s na nagsasabing pagkatapos ng ilang linggo, mas nakakapag-focus sila. Mas madali ang daloy ng usapan at naaalala nilang muli ang maliliit na detalye. Isang pasyente, isang dating guro na nagngangalang Elena, ang nagsabi sa akin na nakaramdam siya ng panibagong kumpiyansa sa kanyang isipan. Hindi ito mahika. Ito ay biology. Kapag malinaw ang inyong isip lahat, ng iba pa ay parang posible. Yee! Ang inyong timbang ay maaaring magsimulang maging matatag. Para sa maraming kababaihan na higit sa iksta ang pamamahala, sa timbang ay isang tahimik na pakikibaka. Kahit na kumakain kayo ng tama at nananatiling aktibo ang matigas na taba, sa tiyan ay tila imposibleng mawala. Ang problema ay maaring hindi kung gaano karami ang inyong kinakain, kundi kung paano ito pinoproseso ng inyong katawan. Dito gumagana ang olive oil sa isang nakakagulat na paraan. Sa kabila ng pagiging isang taba ang malusog na monounsaturated fat sa olive oil ay tumutulong sa inyong metabolismo na gumana ng mas mahusay. Binabawasan nito ang biglaang pagtaas ng blood sugar, pinipigilan ang cravings, at pinapanatili kayong busog ng mas matagal. Nangangahulugan ito na natural na mas kaunti ang inyong makakain nang hindi nakakaramdam ng pagkagutom. Sinusuportahan din ng olive oil ang paglabas ng GLP-1, isang hormone na tumutulong sa pag-regulate ng gana sa pagkain, isang malaking tulong para sa mga nakatatandang kababaihan. Ilang klinikal na pag-aaral ang nagpakita na ang mga diet na mayaman sa olive oil, tulad ng Mediterranean diet, ay nauugnay sa mas mahusay na pamamahala ng timbang kahit na walang mahigpit na pagbibilang ng calorie. Isang pasyente ko si Susan ay nagulat nang pagkatapos ng ilang linggo nagsimulang lumuwag ang kanyang mga damit. Wala naman akong masyadong binago, sabi niya, pero hindi na gaanong malaki ang tiyan ko at hindi na ako nakakaramdam ng kabigatan pagkatapos kumain. Hindi ito tungkol sa paghabol sa katawan na mayroon kayo noong 30s. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lakas at sigla na nararapat sa inyo ngayon. Ang inyong mga buto ay magkakaroon ng dagdag na depensa. Habang tumatanda ang mga kababaihan, iilan lamang na alalahanin sa kalusugan ang kasing halaga ng bone density. Ang panganib ng osteoporosis at mga bali ay maaring magdulot ng anino sa ating kalayaan at kumpiyansa. Bagamat mahalaga ang calcium at vitamin D, hindi sila ang buong kwento. Ang inyong mga buto ay maaaring humihingi ng ibang uri ng suporta. Ang araw-araw na kutsarang yon ng olive oil ay maaaring mag-alok ng suportang kailangan ng inyong mga buto. Ang mga mabisang antioxidant na sangkap sa olive oil, tulad ng oleuropein, ay napatunayang sumusuporta sa mga cell na responsable sa pagbuo ng buto. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress at pamamaga sa buong katawan, ang olive oil ay tumutulong na lumikha ng isang mas mahusay na kapaligiran para mapanatili ang density at lakas ng buto. Tinutulungan nito ang inyong katawan na masipsip ang mga pangunahing sustansya na mahalaga para sa inyong skeletal system. Ang mga kababaihan na nagdaragdag ng olive oil sa kanilang gawain sa umaga ay gumagawa ng isang pangmatagalang pamumuhunan sa kanilang kalusugan. Isang retiradong nurse mula sa Cebu, isang pasyenteng nagngangalang Maria, ang nagbahagi na ang kanyang huling bone scan ay nagpakita ng stabilization. Yung mga maliliit na bagay po, Dr. De La Paz, sabi niya sa akin, yung pakiramdam na mas matatag ako sa aking mga paa na hindi nag-aalala sa pagkahulog. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi matatawaran. Ang inyong mga kasukaswan ay magiging mas maginhawa at madaling igagalaw.
Mayroong isang uri ng paninigas na maaaring unti-unting lumitaw habang tumatanda sa mga tuhod, daliri, balakang. Para sa maraming kababaihan na higit sa 60 ang mga discomfort na ito ay nagiging pang-araw-araw na kasama. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Ang kutsarang yon ng olive oil ay maaring isa sa mga pinakasimpleng susi sa mas tuloy-tuloy at walang sakit na pagkilos. Ang olive oil ay mayaman sa polyphenols at antioxidants na direktang nagpapabawas ng pamamaga sa mga kasukasuan, habang ang malusog na taba nito ay nagpapalusog sa mga tissue na nagpapanatili sa kanilang maayos na paggalaw. Sa paglipas ng panahon, ang pagkasira ay maaaring magdulot ng paninigas at paggiling ng mga kasukasuan. Ngunit ang mga sangkap ng olive oil ay maaaring makatulong na pabagalin ang prosesong ito at mapanatili ang natitirang cushioning. Mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa mga pang-araw-araw na sandali pagluhod sa hardin, pakikipaglaro sa inyong mga apo, o pagtayo mula sa isang mababang upuan. Isang pasyente na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, isang dating librarian, na si Helen ang nagsabi sa akin, dati pinaplano ko ang araw ko para maiwasan ang mga hagdanan. Ngayon hindi ko na iniisip. Kumikilos na lang ako. Iyan ang kalayaan na nagmumula sa pagbabawas ng tahimik na alitan sa loob ng inyong katawan. 8. Mas epektibong lalabanan ng inyong katawan ng bakterya. Ang inyong katawan ay lumalaban sa mga tahimik na laban araw-araw laban sa bakterya at iba pang banta. Habang kayo ay tumatanda, ang inyong natural na depensa ay maaring bumagal. Ito ang dahilan kung bakit ang isang simpleng sakit sa tiyan ay maaaring mas matindi ang epekto sa inyo kaysa dati. Kapag uminom kayo ng extra virgin olive oil nang walang laman ang tiyan, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng isang natural na tulong sa patuloy na labang yon. Ang olive oil ay naglalaman ng makapangyarihang mga sangkap na panlaban sa mikrobyo antimicrobial na napatunayang lumalaban sa mga nakakapinsalang bakterya sa bituka, isa sa pinakamahalagang larangan ng digmaan para sa inyong immune system. Isa sa mga pinakapanganib ay ang isang bakterya na tinatawag na Helicobacter pylori na kilalang sanhi ng ulcer sa tiyan. Ipinapakita ng mga paunang pananaliksik na maaaring makatulong ang olive oil na pigilan ang pagdami ng bakterya na ito. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang mas malusog na kapaligiran, sa bituka, pinapayagan ng olive oil ang inyong katawan na mas epektibong sumipsip ng mga sustansya at mas mahusay na ipagtanggol ang sarili na humahantong sa mas kaunting impeksyon at isang mas malakas na immune response. 9. Gigising kayo na mas masigla. Mas katulad ng inyong tunay na sarili, mayroong isang uri ng pagkapagod na mas malalim kaysa sa pagiging pagod lamang. Ito ay isang pagkahapo na maaaring unti-unting pumasok sa paglipas ng mga taon na nagpapapurol sa inyong motibasyon at nagpaparamdam sa inyo na kayo ay isang mas tahimik na bersyon ng inyong sarili. Maraming kababaihan na higit sa 60 ang nakakaramdam nito, ngunit hindi mailarawan ng husto. Alam lang nila na nawawala ang kislap na yon. Kapag sinimulan ninyong suportahan ang inyong katawan sa isang pang-araw-araw na gawi, tulad ng olive oil, may nagsisimulang magbago. Ito ay banayad sa una. Medyo mas madali kayong bumangon sa kama. Ang ulap sa isipan ay nagsisimulang mawala. Ang inyong kalooban ay mas matatag. Bakit? Dahil ang olive oil ay hindi lang gumagana sa isang bahagi ng inyong katawan. Sinusuportahan nito ang maraming sistema nang sabay-sabay pinapabuti ang daloy ng dugo, pinapalusog ang inyong utak, pinapakalma ang pamamaga at binabalanse ang mga hormone. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagbuti na yon ay nag-iipon. Hindi lang kayo mas malusog sa papel. Nararamdaman ninyo ito. Isa sa matagal ko ng pasyente si Diana na ngayon ay nasa unang bahagi na ng kanyang 70s. Ang nagsabi nito, ng pinakamahusay, hindi ko namalayan kung gaano na ako kalayo sa aking sarili hanggang sa nagsimula akong maramdaman na ako ulit ito.
Iyan ang uri ng pagbabago na hindi masusukat sa mga numero. Ito ay isang pagbabalik sa lakas presensya at kumpiyansa. Isang aral sa buhay at ang inyong unang hakbang. Kaya paano kayo magsisimula? Napakasimple lang po. Simulan bukas ng umaga. Bago magkape, bago mag-almusal, bago ang ano pa man uminom ng isang kutsara ng Decalidad cold-pressed extra virgin olive oil. Gawin ito araw-araw. Bigyan ang inyong katawan ng ilang linggo at bigyang pansin hindi lamang ang mga numero sa timbangan, kundi kung ano ang inyong nararamdaman, kung paano kayo kumilos at kung paano kayo mag-isip. Heto ang aral sa buhay mula sa lahat ng aking taon bilang isang doktor. Ang malalim at pangmatagalang pagbabago ay hindi nagmumula sa malalaki at komplikadong plano na hindi ninyo kayang panindigan. Nagmumula ito sa maliliit palagian at araw-araw na gawa ng paggalang sa sarili. Ang isang kutsarang iyon ay higit pa sa langis. Ito ay isang pangako na ginagawa ninyo sa inyong sarili. Ito ay isang senyas sa inyong katawan na hindi kayo sumusuko, na handa kayong magpagaling at nabalak ninyong mabuhay ng lubos. Naghihintay ang inyong katawan sa senyas na yon. Karapatan ninyong makaramdam ng lakas, linaw at sigla. Pinaghirapan ninyo iyan. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng halaga o nagbigay sa inyo ng seswato na pag-isipan, mangyaring maglaan ng sandali upang ilike ito. Ang maliit na pag-click na yon ay tumutulong sa mas maraming kababaihan na tulad ninyo na matuklasan ang impormasyong ito. I-share ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang mahalaga sa inyo. Minsan isang payo lang ang kailangan para magsimula ng isang mas malusog na kabanata sa buhay ng isang tao. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin sa comments. Ipaalam ninyo sa akin kung nasubukan nyo na ito dati o kung plano ninyong magsimula bukas. Ang inyong kwento ay maaring maging inspirasyon para sa iba na gawin ang unang hakbang. Salamat po sa inyong oras. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at narito lang ako para samahan kayo. Hanggang sa muli, manatiling malakas, manatiling mausisa at alagaan ang katawan na nag-aalaga sa inyo.